Hey class, my name is Sir Japes and you are listening to the Sunnyside Podcast, ang podcast para sa mga estudyanteng Pilipino. For this episode, continuity pa rin ito ng ating episode para sa pagpe-prepare ng mga students for the National Competitive Exam. Kaya yung mga grade 6 students dyan, or kung may mga kapatid kayo, yung mga magulang na may kakilala kayo mag-grade 6, i-check nyo na yung National Competitive Exam para hindi nyo ma-miss yung chance makapag-aral sa Pisay. And for today's episode, nga kasama natin si Sir Mardan and si Ma'am Dax. Hello Ma'am Dax and Sir Mardan. Hello, good afternoon. Kamusta po kayo? Okay naman, we're doing Ma'am great. Sir, anong tinuturuan niyo po dito sa Pisay? Ako I teach biology, biology for grade 9. I teach math in grade 7. I also handle an elective in grade 10. And I coach math contestants as well. Kay Sir pala tayo dapat magpaturo kung may competition for math. Naku ma'am, iniiyakan ko yung biology nung high school ako. Ang dami kasing sinasa ulo. Yun na talaga ang bio, maraming terms. Pero wala ka namang ma'am, estudyanteng umiyak dahil sa talagang lahat very into Love nila bio. science and math. Alam nila ang bio. Love mo rin ba chemistry, ma'am? Pwede na. Mas love ko ang bio. Okay, kasi may mga kaklase ko dati kapag love yung chemistry, ayaw sa bio. Vice versa. Hindi ko alam kung ganun pa sa mga estudyante mo. Depende sa kanila. Depende. Okay. Ma'am and sir, napag-alaman ko na kayo pala ay graduate din ng Pisay. Yes. O sige ma'am, sir, di ko natatanungin kung kailan. Pero given that information, ibig sabihin, dito na kayo nag-aral, and then dire-diretso na po ba yung pagtuturo nyo rito? Yung sa akin, siguro a year after graduating from college, saka ako nag-apply dito. Sabay kami nag-apply. Okay po. So ako Yes, naman, sir. I graduated March 2004 ng college. By June 2004, nandito na ako. So first and only job ko yung Talagang loyal kay Oo Pisay, nga eh. sir. So alam na natin kung anong batch ni Sir. Ako nagsabi, baka mapa-backsolve yung mga estudyante kung anong batch. So, bakit nyo po naisipan ituloy-tuloy na magturo din sa Pisay? Ano po yung dahilan? Ikaw. Sige. Nung college, na-expose ako magturo sa mga kapwa ko students. Okay po. Because sa org ko sa Ateneo Math Society, I'm handling the academic committee. Opo. Tapos kami nagpa-prepare for contests, kami nagpa-contest. Kami rin yung nagre-review during midterms and finals ng mga students. So ako yung nag-handle ng sino yung magtuturo, sino yung magpapa-reserve ng rooms, and kung wala nang mahanap na teacher, ako yung nagtuturo. And I enjoyed the experience. Pero when I applied here, it wasn't really the plan. Parang gusto ko talaga sa banking, finance. Okay Kasi po. BS Math yung course ko. So I applied just to experience applying. Tapos nung andito na ako, may weird feeling na parang may magic. So nung kinontak na ako, sabi ko, sige, try ko for a year. And then after that, another year. And then nagtagal na ako dito. Nag-extend na ng extend hanggang sa nandito pa rin si sir. So yung 1 year mo naging Naging- 20. Ay. Find the 20 value of 20 X. plus years. Si ma'am naman, ano pong naging dahilan? Actually, lagi kong binabalikan yan eh. Ano ba yung naisip ko na gusto kong maging teacher? Pero it turns out, every time nung bata ako, tanungin ako, anong gusto kong maging? Apparently, yun yung sagot ko. Teacher na So, rin talaga, ma'am. And then, there's this movie I watched in high school, yung Dead Poets Society. So, nakita kong gaano nakakapag-inspire ang isang teacher sa mga students. And I think I wanted to do that. Tapos syempre, dahil na-experience ko yung Pisay, parang gusto ko, part ako nung mag-perform nung mga next Parang Pisay mag-give students. back din sa alma mater mo, Yeah. ma'am. Oo, giving back. And hindi ko rin kasi nakita yung sarili ko along the scientific Opo. career path. Opo. But I like science and I want more students to like it. So, Pero ma'am, in terms of background pala, since nagtuturo po kayo ng biology, ano po yung naging undergrad niyo po? nag-graduate ako from BS Molecular Biology and Biotechnology. MBB, ma'am. MBB. Naku, gusto kong course yan dati. So, kemeng naman po yung inaral ko. Pero at one point, sabi ko parang gusto ko mag-MBB. Medyo tunog challenging. Pero hindi, sige na. Hindi lang tunog siya. Challenging talaga. Parang maangas yung dati, MBB. Well, yeah. Ngayon, ma'am sir, sa experience nyo sa pagtuturo dito sa mga bata, ayan, kasi parang ang goal din naman talaga ni Pisay, di ba, is ma-nurture lalo, mas ma-develop yung interest pagdating sa science and technology.
Kasi nga, in reality din, ako naman coming from industry, yun nga, na-share ko a while ago na naghahanap din talaga ang industry ng mga STEM graduates. And I think, Pisay, na talagang yun din naman yung vision, makapag-develop ng mga students na maging globally competitive pagdating sa aspects na to. Ano po yung experience sa pagtuturo ng mga estudyante na, wow, alam mong bright minds ng mga to, talagang magaling sa math, magaling sa science. Kamusta, ma'am? Sir? It's a mixture. So, just like any other classroom, meron ka talagang kitang-kita mo na very passionate sila about learning. Tapos yung iba, mga chill lang. Pero years later, makikita mo na, nag-excel sila sa kanilang college life, tapos later on sa career nila. I mean, we've been teachers long enough to see them Progress. succeed in their careers. So, parang it pushes you more na sige, tuloy natin to with the kids that we have now. Keep them interested in science. Well, pumasok kasi silang Pisay So, given na mostly na may interest sila sa STEM, tingin ko, what we're here to do is to keep that interest. Hopefully, hindi sila magsawa, tapos lalo pa silang maging passionate about learning more and eventually serving sana the country. Agree, kasi medyo sabay kaming, hindi pala medyo, sabay talaga kaming pumasok dito. So yung statement niya kanina regarding success ng mga former students namin, sobrang nakakatuwa. And parang sarap isipin na kahit paano naging part ka na kahit na nag-pursue siya ng ibang track, kahit hindi naman talaga math, parang ay ako yung math teacher niya. So regarding sa classroom, so very tama naman na mix na may mga, in my case sa math, maraming interested sa math, pero hindi kasi laging pareho yung expectation sa math. For example, maraming math contestants, pero kasi mga shortcut yung mga inaaral doon. Hindi naman din yun yung talagang point ng mga math sa Pisay curriculum. So it's a challenge na they will still like math the way we intended here in Pisay. Pero yung mga sobrang magaling naman na contestants, I still see them naman sa math training. So it's really a challenge to be always on the top of your game in every class and be available also kung kailangan ng tulong ng math contestant or nung mga nagsistruggle sa math kasi it can happen. Ano naman po yung kung meron man, any challenges na nafe-face nyo rin being teachers dito sa Pisay? So siguro may fair share din naman. Do you have any challenges or specific to students, handling the students? Marami. Siguro minsan, kunwari, sa students, kung hindi nagmamatch yung expectation nila sa kung ano, what a math class should be. Minsan, some parents also, magaling yung anak ko sa math, pero bakit siya nagsastruggle sa math? Okay. Tapos siguro, lagi lang ding, lagi may changes in the school for the better naman. So, for example, naabutan pa namin yung before K-12, tapos naabutan namin yung nag-K-12 naabutan namin yung online, and then yung after the pandemic. So we have to really adjust ano ba yung style para namin ma-reach yung audience namin. Kung online ba, paano yung approach dapat? Actually, sir, since nabanggit mo na rin yun, curious na rin ako, paano nangyari nung time ng pandemic na kasi, di ba, okay, halimbawa, science, chemistry, biology, ang daming experiments, mas maganda, nakikita natin, hands-on. Ano yung naging coping mechanism ni or pag-adapt ni Pisay sa pagtuturo? Well, hindi rin naman naging mabilis Madali. kasi hindi rin naman naging ready lahat sa Correct. kasi biglang shutdown. Okay po. Tapos hindi naman ready lahat with gadgets, hindi naman Tama. well on top of that hindi rin naman kasi priority yung school at that time kasi nga people are getting sick. Correct. Pero yun, it was a challenge na talaga, no? adjust dun sa Okay po. kailangan bang pre-recorded. Hindi rin kami lang ready sa mga oo gadgets nga po, din namin. okay po. So, unti-unti naman kaming nakapag-adjust. Yan, wala kaming choice. Wala Kundi rin po. online talaga. Online po talaga. But like, I think on the second year na online, fully online tayo, nakapag-ready kami ng, nagpa-purchase kami like a portable, yung foldable microscope. Okay Tapos po. na-issue namin sa students yun. Galing, So, no? on my end, hindi siguro namin na-maximize yung gamit. Or at least we were They able kept it, to, or- they kept it. Yeah, kasi, oo. Tapos parang gano'n din natin ginawa ng IS. We have this other subject Opo. integrated science. So nag-prepare din sila ng kits Okay po. to send to the students so they can do simple experiments Okay at po. home. Tapos yung naging uso rin kasi noon na nag-design yung mga teachers ng mga experiments you can do in your kitchen. So, ayun.
eventually creative din nagka-resources talaga. din kami na, Opo. pwede natin gawin to dito. Galing. Kasi at least yung pandemic na yun, dami din talaga nating learnings. I mean, different sectors. And this one, education sector na dapat kung mayroong mga ganyang biglang mangyari, may backup plan din tayo. Paano natin ma-ensure yung continuity ng learning ng mga bata. And sobrang saludo na, ayan, very creative yung mga teachers natin to ensure na ma-maintain yung ganong quality pa rin na education para sa mga bata. Ngayon, ma'am, sir, baka meron kayong pwedeng maibigay na tips sa ilang mga science and math teachers na sabihin na natin yung curriculum sa school nila ay hindi naman design talaga na science curriculum. But, paano nila ma-maintain na nandun yung curiosity ng students such that kung merong ilang students dyan na passionate pa rin about math and science, mas ma-ignite pa nila? I think one important thing is makita nila yung relevance nung subject. Siguro not every topic, no? Mahirap yan eh. Pero the subject overall, In general. makita nila. Lagi kasi nilang tanong yan whether science high school student ko or hindi. Bakit ko ito inaaral? Marami Saan ko akong tanong gagamitin? sa math nun na gano'n. Saan ko ito gagamitin? Pero yun, you try your best to make it relevant. In that case, kailangan alam mo rin ano yung mga experiences nila para mas ma-relate mo Very sa kanila. personal Oo. yung atake naman. As much as you can. Kunyari, like nung nangyari yung COVID, Opo. biology. So obviously we teach about biology of tama, disease. We try to relate it to their actual experiences or if not their experiences ng society in Opo. general. Kasi hopefully gusto mo ring makita na yung inaaral nyo sa classroom, kahit hindi directly sa inyo may relevance, makikita nyo na naapektuhan yung mga tao sa Ibang mga paligid nyo. tao. So, yun. Kahit hindi ka science Opo. STEM school, Opo. makita mo pa rin na importante pa rin yung STEM kahit hindi ka magsa-STEM career. Yun. Sa'yo naman, sir. Ikaw naman, math ang... Oo nga eh. Yung sa akin naman, feeling ko ang dami na rin kasing resources online. Opo. Pero feeling ko what the teacher can add to that is siguro sila yung mag-sift through kung ano yung material. Kasi Opo. para, itong YouTuber na to, okay siya. Itong YouTuber na to, hindi. Tama. Kasi feeling ko, kunwari, for math contestants, Opo. may mga websites naman na where they can access past contest solutions. Opo. So may mga ganun naman na. And there are good YouTubers also. Lalo na feeling ko kasi some schools na baka kunwari walang masyadong lab, ganyan. Or hindi naman lahat hindi lahat ng students member nung may mga science section kasi. So, Opo. siguro they can help with verifying which are the reputable Tama, sources. tama. So talagang at least yun yung help na maibibigay kasi nga ang daming minsan naguguluhan din po yung mga estudyante. Ang tanong nila Where to start? where to start, tapos kagulo yung topics, tapos kasi ako naman as a student, ang parang naging perspective ko rin is minsan parang kailangan ko lang din makahanap ng it's a match na teacher na such yung pag-explain niya. Actually, to add to that, minsan din, kunwari sa amin, sasabihin namin, Opo. you can search this website. Dapat ready ka na tanungin ka nung bata na hindi lang, pag pinuntahan niya yung website, Opo. meron siyang tanong sa'yo, sir, ito yung sinabi mo. Tapos, Okay. dapat Tapos- you're ready to discuss with So that dapat student. nakita nyo rin din Hindi mo lang talaga inasign, before. dapat sinagutan ko rin yung problem. Opo. Ayun na nga, since pinag-uusapan, nagkakaroon tayo ng ganitong conversation natin to talk more about science and technology, science, math in general dahil papalapit na yung national competitive exam. Do you have any words para siguro sa students, mga grade 6 kung may makapakinig nito and siguro sa parents din, like how to maximize this kind of opportunity? Kasi na-share ko rin doon sa mga bata kanina. Ako nung time na grade 6 ako, wala talaga akong awareness sa ganitong na meron palang nag-exist na ganitong opportunity. But at least ngayon na nasa panahon na tayo ng TikTok, social media, Facebook, ang daming information online and i-maximize natin yung opportunity na maabot ito ng mga bata, ng mga estudyante. Ano pong masasabi nyo for them? Kung may interest din naman sila Ayun na. to go So, this if you path. really have the interest in science and math, I encourage you to take the NCE. Kasi, well, una, wala namang mawala eh. So, correct, sir. And then, second, this place really, you will meet people of your kind, yung mga ka-wavelength ko. So, kunwari, I will speak for math. Yung mga math contestant ko, sila rin yung mga kalaban nila eh, nung elementary. sila Yung mga sila. mahilig sa biology, dito rin naman sila nagkita.
So, I think you have to be in the same room na kasing passion mo dun sa same subject. So, and I think PSI is the best place for that in terms of science and math. Talagang mas nagtatrive din yung students kung nandun sila sa, kumbaga nagkaroon sila ng community. Yes. Lahat tayo, into science, into math. Mas nai-ignite yung passion. Exactly yung sinabi ni Sir Mardan. Wala naman mawawala pag mag-take sila ng exam. Correct. And yun nga, it's to test yourself na am I ready for a science high school. And it's a very good opportunity rin kasi nga to be part of that community kasi ang pagiging Pisay, hindi lang yung habang estudyante ka. Kasi once you become a graduate of Pisay, maging Pisay alumnus ka, ang dami mong pamilya sa labas na ready sumalo sa'yo, job opportunities can be made available because may taga-Pisay dun sa company na yon that's ready to help you. And even further education. So, not just in the Philippines, but around the world. Opo. So, pag being part of the Pisay community has its challenges, pero sobrang daming perks niya. Sobrang daming Eventually, may advantages. benefits din siya in the long run. Yes. And of course, dahil nga ang mandate ng school ay lakihan ng ating science and technology base. So, sobrang makakatulong siya sa society. Opo. So sobrang talaga, kumbaga merong impact sa society natin kung ano man yung ginagawa ni Pisay. And eventually, mga graduates ng Pisay. So, ma'am and sir, maraming salamat sa inyong time sa pag-share ng stories, experience, and of course, inspiring words. Hindi natin alam kung sino pwedeng makapakinig or makapanood nito, but hopefully, yun naman yung goal natin na mas ma-disseminate natin yung information. And eventually, education, masasabi natin it's really a right here in Philippines, not just a privilege. So maraming salamat, ma'am, sir, sa time ninyo. Thank you. Thank you. Alright, that's it for today's episode. My name is Sir James and you're listening to the Sunnyside Podcast, ang podcast para sa mga estudyanteng Pilipino. Class dismissed.